Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ngayong umaga ay sa Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo, lalong-lalo na po sa inyong mga tahanan. Salamat po, maraming salamat po, dahil pinatuloy niyo kami sa inyong mga tahanan sa pamagitan ng online na participation ninyo sa ating banal na Santa Misa. Sa araw na ito, we should be happy. Sa araw na ito, dapat yung puso natin nag-uumapaw sa kaligayahan at pagpapasalamat. Ang ating Panginoon po ay muling nabuhay. This is Easter Sunday at tinatawag tayo, iniimbitahan po tayo na we have to celebrate with our church, we have to celebrate with each other the happiness of Easter. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, mamaya po matutunghayan din po natin na at imbitahin ko rin po kayo na to renew your promises during your baptism. No, itong napakaganda ring gagawin natin sa ating liturhiya sa araw na ito, na sariwain natin yung mga pangako natin sa binyag. Sariwain natin yung mga pangako natin, na tatalikdan natin ang kasalanan at yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo ay maging mas matindi pa. So, every year sineselebrate natin ang Easter. Dapat sana, kung hindi man natin na-celebrate ng maayos, i-celebrate natin sa araw na ito ng tunay at sabihin natin meaningful celebration. Gloria in excelsis Deo.
Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa panaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mo sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang pinakapuso ng mabuting balitang ipinahahayag ng mga sinaunang Kristiyano at nagpapatuloy na batayan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hudiya na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihang bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pa'y unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang.
Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang mga taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong na takwil na nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Sa pamamagitan ng pagbibinyag, nakikibahagi ang Kristiyano sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Bilang isang bagong nilikha, ang Kristiyano ay namamatay sa kanyang dating makasalanang pamumuhay at nabubuhay sa Espiritu ni Kristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura, at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa. Ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao. Nagligtas na kordero nang magkasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan, anghel na malinaw, humot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang, buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa ulitin po magandang umaga sa inyong lahat. It's Easter time. Nga marami kong kakilala po dun sa nagtrabaho ko sa Brazil, no? Mga special children na pag may mga celebrations po, pinapakanta sila. No? At ang lagi po nilang kinakanta, yung kanta na dapat kinakanta natin every Easter time, yung Happy Day. No? Oh, happy day, oh, happy day, when Jesus washed our sins away. Oh, happy day, oh, happy day. Siguro alam natin ang kanta na yan dahil sa movie na Sister Act, no? Happy Day yung kinakanta. Pero doon yung mga special children ang kumakanta. At hindi po Easter season. Kaya tuwing naririnig ko silang kumakanta, pag nagmimisa ako, magpipresent muna sila bago magsimula ang misa. At iyan lagi ang kinakanta nila. No? Hindi naman sila pwedeng turuan ng ibang mga kanta dahil mahirapan silang matuto. No? Yan lagi ang kinakanta. Pero sapat na. Marinig lang namin ang kanta na yan, sapat na. Kaya sabi namin, mabuti pa sila, happy. No? Tayo kadalasan ang dami nating reklamo sa buhay. Pero sila, yun lang, makakanta lang sila, oh happy day, kahit minsan hindi nga nila naintindihan yung kanta, no? Dahil ang mga Brazilians, kalamis kanina nagkaintindi ng English, pero happy, ang alam lang nila is happy day. Hindi nila alam na Jesus Christ was away our sins. Kaya nga, happy day. It's the day of salvation, araw ng kaligtasan. Pero may isa akong kanta na dapat isama natin sa ating reflection ngayon. Yung kantang Tagalog naman. Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Ganyan-ganyan ka ba nung huli kitang nakita? Hindi ko lang alam masyado ang lyrics, no? Ganyan-ganyan ka ba habang ako'y papalayo? Tinitingnan kita hanggang wala ka na. No? So, kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Nung huli tayong magkita, ganyan ka na. Ngayon, ganyan ka pa rin. Yan ang tanong na gusto kong itanong sa inyo. No? Kumusta ka? Baka wala ka rin pinag-iba. Kung halimbawa sabihin natin, sa kabutihan, huwag ka nang magbago. No? Ipagpatuloy mo na lang yung kabutihan na ginagawa mo. Ipagpatuloy mo na lang yung magandang ugali mo.
Pero kung hindi, dapat may pagkakaiba. Yan ang message sa atin ng Easter season. Dapat may pagkakaiba. Dapat may mababago sa atin. Hindi pwede yung every year sineselebrate natin ng Easter, ganun pa rin. No? O di ba, kadalasan yung sinasabi ba na 45 days o 40 days, no? Ano tayo, hindi tayo iinom, hindi maninigarilyo, kung ano-ano pa mga promise na ginagawa natin, no? Para sa Kwaresma. Pagkatapos ng Kwaresma, mag-Easter na, balik na naman tayo sa dati nating ginagawa. No? So, anong nangyayari? Parang lang tayo na vicious cycle lang, no? Ikot-ikot lang tayo doon. Ikot-ikot na wala talagang pagbabago. Merong nakakalungkot na istorya na kasama ko talaga, no? We have a brother priest. Doon po ito sa Brazil nangyari. There was a time na siyang nagda-drive, no? Nakasakay ako, dalawa kami. Nung doon na sa traffic light, nag-stop kami sa traffic light, may lumapit po sa amin na hindi naman siya mukhang pulubi. Maayos naman ang kanyang pananamit. Pagkatapos, napansin namin na parang nanghihingi siya. Nung time na sa amin nakita na kasama kong pare, sabi niya, yan na naman, may manluloko na naman sa atin. So papalapit siya, isinara kaagad ng kasama kong pare, no, ang bintana ng aming sasakyan. Kasi papalapit sa kanya, sinara niya kaagad para hindi niya makausap yung lalaki. Yung lalaki merong nakasulat pala nagdala nun, no? So pinakita sa amin, siya pala ay humingi ng tulong dahil ang pamilya niya wala nang makain, dahil ang pamilya niya wala siyang trabaho at hindi siya makahanap ng trabaho. Bakit? It's IV person po siya. May AIDS po siya. Kaya hindi po siya tinatanggapin magtrabaho. So humingi po siya ng tulong. Pero yung kasama kong pare, ayaw makinig. Ang kasama kong pare, ayaw talaga niyang tulungan. So yung tao na ito lumipat doon sa gawi ko. Kagad-agad naman ako kumuha ng aking pitaka para bigyan yung tao. Ang sabi ng kasama kong pare, huwag mong bigyan, lulukuhin ka lang yan. Sabi ko, tinignan ko siya at sinabi ko, pera ko to. Ibibigay ko kung kanino ko gusto. Kung niluloko man niya tayo, problema na niya yon. Paano kung totoo? Konsensya natin. Hindi lang siya magugutom, pati pamilya niya magugutom. Kung magugutom sila, ano mangyayari? Magnanakaw siya, papatay siya, magiging kriminal siya. Kaya binigyan ko po. Nang binigyan ko po yung tao na yon, tiningnan niya ako, nagpasalamat sa akin, at sabi pa sa akin, mukha ka pa namang Hapon. Ikaw pa pala yung makakatulong sa akin. Pero yung Brazilian na iyan, ang laki-laki pa naman ng krus na kanyang gamit, na kanyang suot-suot. Sabi sa akin, kapatid, ikaw talaga ay pinagpala ng Diyos. Sigurado pupunta ka sa langit. Tapos sa kasama kong pare, ang sabi po, hindi ka po dadalhin ng krus na yan sa langit. Dahil actually, hindi ka karapat-dapat gumagamit ng krus na iyan. Pasensya na po sa word, por sinabi po sa kanya, va para o inferno. Ibig sabihin, go to hell. Yung kasama kong pare, sinabihan ng tao. Nagalit siyempre ang kasama kong pare. Pero wala siya magagawa. Nag-open na ang light, umalis na po kami. Tiningnan ko lang po siya galit na galit, salita, galit na galit. Ako naman, kalma na kalma lang. Sabi ko, nung dumating na kami sa aming kumbento, sabi ko lang sa kanya, sana napagsabihan ka rin na pupunta ka sa langit. Ngunit sa ginawa mo, anong sinabi sa iyo? Go to hell.
Mga kapatid ko kay Kristo, sa buhay natin, paano ba natin sineselebrate ang Easter? Paano ba natin sineselebrate ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Christmas, sabihin natin, it's the most joyous feast. Yan ang pinakamasayang kapistahan sa buhay natin. Ang pagsilang sa ating Panginoon. Ang kapistahan ng pagsilang ng ating Panginoon. Sabi natin our hope is born. No? Pag nagsiselebrate tayo ng Christmas, nakasabi din natin sa sarili natin na buhay din po tayo. O sinasabi natin, isinilang din po tayo. It is the most joyous feast. Pero, pag sinabi natin Easter, ito naman masasabi natin the feast of all feasts. No? Ito ay the most glorious feast. Dahil dito pinakita ng ating Panginoon ang kanyang kaluwalhatian. Masasabi nga natin, no, kung wala Easter, kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon, baliwala itong ginagawa natin ngayon. Baliwala itong Eucharistia. Baliwala itong preachings natin. No? Baliwala itong mga kabutihang pinagagawa natin. Pero masasabi din, parang walang silbi lang lahat ng ginagawa natin ito kung hindi siya muling nabuhay. At alam natin yan. Every year, halos lahat ng mga preachers, sinasabi yan. Alam ko yun dahil 26 years na ba ako sa aking pagkapari. No? So every year talagang sinasabi ko ito na walang silbi, walang halaga, hindi kumpleto ang ibang mga selebrasyon natin, mga liturgical activities natin, kung hindi muling isinila, muling nabuhay ang ating Panginoong Heso Kristo. So all other feasts revolve around Easter feast. Dito lahat. Ang sakramento na tinatanggap natin, halos walang kabuluhan lahat iyan kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon. So Easter is very important for us because of our faith in Jesus Christ at napaka-importante din po para sa atin na sabihin natin sa sarili natin ay makakahinga tayo ng malalim at pwede tayong will continue to believe in what we are taught. Na pwede tayong magpatuloy na maniwala na si Jesus ay ating Panginoon, ay anak ng Diyos. Maalala po natin na ngayong siselebrate tayo ng Easter time, pero magandang alalahanin din po natin, malaman natin, no? Na parang napakadali lang mo celebrate ng Easter, okay, araw ng kaligtasan, pero balikan natin yung pinagdaanan ni Jesus Christ. No? Hindi ganun kadali ang pagdating niya sa kanyang muling pagkabuhay. Maalala nga natin, no? With all humility, si Jesus Christ on Holy Thursday, ano pong ginawa ni Jesus Christ on Holy Thursday? Na tinanggal niya ang kanyang damit, panlabas, ang outer garment niya, tinanggal niya para hugasan po niya ang paa ng kanyang mga alagad. That is a symbol of humility. Hinubad niya ang kanyang authority dyan. Diyan natin makita, with all humility, Jesus Christ, one by one, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Very humble na ginawa na yun. Pero, pagdating naman ng Good Friday, yung tanong kung anong Good Friday, no? Hanggang saan ka dadalhin ng iyong pagmamahal? Si Jesus Christ, saan sa dinila kanyang pagmamahal? Hindi lang humility, humiliation. Nung Holy Thursday, tinanggal niya, hinubad niya ang kanyang outer garment. Sa Good Friday naman, anong nangyari? Hinubaran siya ng lahat ng kanyang pantakip to humiliate him.
Pero, bago siya namatay, andyan na siya nakapako sa krus, pinahirapan, nagdusa, naghihingalo, nakaramdam ng gutom, nakaramdam ng pagod, nakaramdam ng uhaw. Pero ang namutawi sa kanyang mga bibig ay ang mga salitang, patawarin mo sila, aking Ama. Patawarin mo sila. So diyan po natin makikita na he was stripped off of his garments, he was stripped off of his dignity, he was being humiliated, pero hindi natanggal sa kanya ang kanyang nature to forgive, to have mercy, and kanyang tunay na pagmamahal. Hindi nawala yun sa kanya. Iniisip ko nga kung tayo siguro, kung mangyari sa atin yun, siguro sinabi na natin sa Diyos Ama, kidlatan mo sila aking Diyos Ama. No? Patayin mo silang lahat. O siya mismo, he has the power to do that. Pero hindi po niya ginawa. Ipinakita po niya sa atin ang kanyang tunay na pagmamahal. Na pagdaanan niya ang lahat ng iyon dahil gusto niya ang ating kaligtasan. Diyan sa dinala ng kanyang pagmamahal. Ipinako siya sa krus, pinahirapan, namatay. Pero tuloy-tuloy pa rin yung kanyang tunay na pagmamahal. So, Jesus Christ was like that. Ang taas ng pinagdaanan niya. Kaya isa din itong dapat nating palaisipan. Sa lahat ng mga ginagawa natin sa buhay, dapat isipin din natin, ano mga pinagdadaanan? Yung rice, halimbawa, yung kanin, nandiyan sa mesa natin. Kung minsan, hindi natin nire-respeto ang rice na yan. No? Kung minsan, sobra tayo kung kumain. No? O nagre-reklamo tayo sa rice na yan. Pero inisip pa natin kung ano ang hirap ng mga farmers para makarating yan sa mga mesa natin. Ang rice na iyan. Inalam ba natin ang mga pinagdadaanan ng mga farmers? Yan, sa rice yan. Ano pa mga gamit natin? Pinag-isipan ba natin kung ano ang hirap na dinanas ng mga tao para lang makarating sa atin at magamit natin ang mga bagay-bagay sa buhay natin? Yung mga frontline workers, halimbawa, no? Tayo, nagre-reklamo tayo sa ating mga bahay. Ayaw natin diretso tayo na sa ating bahay tayo, nagre-reklamo tayo, nalalockdown tayo sa ating bahay. Nagre-reklamo tayo na pinapapasok tayo ng ating bahay. Gusto natin laging nang lumabas, gusto natin lumabas. Pero yung mga frontliners, umiiyak po sila dahil gusto na nilang umuwi. Pero hindi sila makakauwi. Dahil tuloy-tuloy lang yung trabaho nila. So yung mga pinagdadaanan nila na kadalasan po hindi natin alam. Mga pinagdadaanan mga kapatid nating naghihirap na hindi natin alam at kadalasan po ayaw nating makialam. Hindi natin alam at kadalasan po ayaw nating makialam. So may mga pinagdadaanan mga kapatid natin. Minsan, nakikita natin, lagi nakasimangot ang mukha ng ating kapatid. Nagre-reklamo tayo, bakit laging ganyan ang mukha mo? Bakit lagi ka nakasimangot? Alam ba natin ang pinagdadaanan ng tao na yan? O hindi? May kagalit ka. Habang ikaw nagdadrive, kung anong mura ang nagagaling sa iyong mga bibig. Inaaway mo yung nakabangga sa iyo. O ikaw ba yung nakabangga? Nangaaway ka pero hindi mo alam kung ano, kung bakit ka nabangga. Ano bang pinagdaanan ng tao na ito? Bakit ka kanya nabangga? So, yan, mga kapatid ko, Chris, dapat nating tingnan mabuti. Yes, we are celebrating Easter time. Nagpapasalamat tayo sa Diyos, pero
Talaga bang inaalala natin, inaalam natin kung ano talagang pinagdaanan ng ating Panginoon hanggang makarating siya sa Easter time na sineselebrate natin. Ngayon po, mga kapatid kay Kristo, nilibing si Jesus Christ doon sa tomb na iyon, pero wala na rin po siya doon sa tomb na iyon. Hindi napatay po ang Kristo na nandoon sa tomb na iyon. Buhay po siya. At yan po ay paalala sa atin. Paalala sa atin na kailangan po tayo ay kailangan lumabas na rin sa ating mga tomb, sa ating mga libingan. Kasi kadalasan po tayo tatanong sa sarili, Easter, buhay si Kristo. Buhay, buhay. Alive, alive forevermore. Pang ang kinakanta natin palagi, no? Pero yung kumakanta siguro kadalasan po ay patay. Dahil tuloy pa rin tayo sa ating kamatayan. Hindi pa rin po tayo nakaka-move on. Hindi pa rin po tayo nakaka-move on sa kalungkutan natin. Namatay yung father natin, namatay yung mother natin, namatay yung mga kakilala natin, maraming namatay sa COVID, maraming namatay sa sakit, maraming namatay sa aksidente or what. Hanggang ngayon siguro, hindi pa rin tayo nakaka-recover, hindi pa rin tayo nakaka-move on. Andun pa rin tayo sa libingan natin. Kaya sabi sa atin, lumabas na tayo sa ating mga libingan. Ang problema po, we are not free. Hindi pa rin tayo malaya. Mga patay pa rin tayo. Hindi tayo malaya sa ano? Hindi pa rin tayo malaya sa ating mga kasalanan. Hindi pa rin tayo malaya sa mga bisyo natin. Hindi pa rin tayo malaya sa mga puot natin. Hindi pa rin tayo malaya sa ating mga sinasabi ng childishness natin. Asal bata natin, ugaling bata natin, masamang ugali natin. Hindi pa rin tayo malaya doon. Hindi pa rin tayo malaya sa mga malisya na nandito sa mga isipan natin, sa dibdib natin, sa puso natin. Hindi pa rin tayo malaya na ngumiti. Hindi pa rin tayo malaya na sabihin sa ating kapwa, peace be with you. Hindi pa rin tayo malaya na yakapin na ating kapatid. Alipin pa rin tayo, nasa libingan pa rin tayo ng ating kasalanan. Nasa libingan pa rin tayo ng ating sinasabi nating masamang kaugalian. Easter time, para sabihin sa atin, lumabas na si Kristo doon sa tomb, sa kanyang libingan. Dapat lumabas na rin po tayo to celebrate Easter with Jesus Christ. Dapat muli rin po tayong nabuhay. At ang napaka-importante po na dapat nating isipin, lahat ng ginagawa natin po na ito, hindi lang po ibig sabihin na remembrance lang natin kay Jesus Christ. Na para bang sinasabi natin, it's just a history. It's just the past. Hindi po. Lahat ng ginagawa po natin dito, it's the present time. Si Kristo po ay nabuhay. Hindi po siya patuloy lang na namatay. Kaya isipin po natin sa buhay natin pangkasalukuyan, sa buhay natin, sa present time natin, Jesus Christ is also present with us. He is with us. Kasama po natin sa ating paglalakad, sa ating mga pag-iisip, sa mga hinaing natin sa buhay, sa pag-iyak natin. Kasama po natin lagi si Kristo. Hindi po siya history na. Hindi po siya museum na lang. He is not the past. He is the present. Kasama po natin siya. Iyan po ang hamon sa atin ng Easter. Kasi kadalasan po akala natin, ay, remembrance na lang ito. Ginugunita lang po natin, no? Kung anong ginawa ng ating Panginoon. Na hindi natin siya kasama. Kasama po natin ang ating Panginoon. Kaya po, araw-araw, it's a happy day. Oh, happy day. Masaya
araw. Magalak tayo dahil si Jesus ay hindi patay. Si Jesus ay buhay. So dapat buhay na rin tayo. Dapat namumuhay tayo with Christ na buhay, hindi Kristong patay. Buhay dapat ang ating pananampalataya. Buhay dapat ang ating kabutihan. Buhay dapat ang ating pagiging maayos sa ating kapwa. Buhay dapat ang ating pagpapatawad sa ating kapwa. Buhay dapat ang ating pagtulong sa ating kapwa. At ang krus na lagi nating ginagamit bilang kwentas, kuminsan mga tattoo pa nga, mga krus na yan. No? Mga pulseras na krus. Dapat sabihin natin, karapat dapat tayong gumamit ng krus na iyan. At yung Easter, magiging mas mahalaga lang sa atin, maging meaningful lang sa atin lagi, pag lagi nating tinitingnan ang cross ni Kristo. Kaya nga yung sinabi nung lalaki doon sa Brazil, no? Sa amin, tinignan niya yung cross na kasama kong pare. Yung cross mo na yan, hindi ka dapat gumamit na yan. Hindi yung magdadala sa iyo sa langit. Yung cross na gamit-gamit natin, yung cross na pasan-pasan natin, pupuntahan dapat natin ay kalangitan. Kaya hanggang saan ka dadalhin ang cross na yan? Dapat sa kalangitan, kasama ang ating Diyos. Yan dapat ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Ang krus na yan ay magdadala sa atin sa kaligayahan. Ang krus na yan ay magdadala sa atin sa kaluwalhatian. Ang krus na yan ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ganyan po mga kapatid ko ay Kristo. Happy Easter. Happy Easter po para sa ating lahat. Kung hindi mo pa natitingnan yun, kung hindi mo pa nasa sa isip yun, kung hindi mo pa naisabuhay yun, isabuhay po natin ngayon. We have all the time to think about it. We have all the time natin sa bahay lang tayo. Magdasal po tayo. Isipin po natin lagi, yes, Jesus Christ just came out of the tomb. Lumabas na po siya sa kanyang libingan. Hindi rin po magtatagal. Ipagdasal po natin at magtiwala po tayo na hindi rin po magdadasal. Lalabas na rin po tayo sa libingan nitong COVID-19 na ito. Na sana makakalabas na tayo. Na sana makasilamuhan na natin ang ating kapwa. Na sana mahagkan na natin ang ating kapwa. Na sana magkikita-kitang muli tayo dito sa ating simbahan. Sumasamba, nagpapasalamat sa ating Diyos. Magtiwala po tayo sa Kanya, pero wag naman po sana maging matigas ang ulo natin. Kung sinabi pong stay at home po. Kung sinabi pong wear mask and face mask, wear your face mask, wear your face shield. Maghugas po lagi ng kamay, kailangan po iyon. Mag-social distancing, kailangan po iyon. We have to be obedient, no? We have to be obedient. We have to discipline ourselves para hindi na po magtagal itong pandemic na ito. At mabibiyayaan tayo ng Diyos ng tunay na kaligayahan na magkasama-sama tayong muli tulad ng dati nating ginagawa. Kaya po mga kapatid ko kay Kristo, happy Easter po para sa ating lahat. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo nalibing kasama niya noong tayo binyagan, upang kasama rin niya tayo makabangon, makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng paghahanda, kahit sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod
sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala sa Diyos upang kayo makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan. Pakisagot ninyo itong tatlong katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos, Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo na ipinanganak ni Santa Mayang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay, at naluluklok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal, upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinilating lahat.
Sa maluwalhating pagkabuhay ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng karangalan bilang tunay na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Kaya naman buong pagtitiwala tayong umaasang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pananampalataya kay Kristong muling nabuhay at maipahayag nawa nila ang pananampalatayang ito sa buong mundo hanggang sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Sa mahiwagang pamamaraan ng Espiritu, magkaisa nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pakikibaka laban sa kahirapan at pagtataguyod ng dignidad ng tao. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Pakinabangan nawa ng mga dukha, mga may sakit, mga nagdurusa sa iba't ibang paraan, at mga biktima ng karahasan, sa mga pagpapalang bunga at kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo tungo sa mabuting pagbabago ng kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng mga minamahal nating mga yumao ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na muling nabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiyo po ang lahat.
Manalangin kay mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming pinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, nabubuo ang langit at lupa, nagkalwalhati. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan,
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunit namin, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin siya, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginugunitan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Lobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria at kanyang butihing asawa na si San Jose, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, aming obispo na si Jose, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon itinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa na iyong kaningningan walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen.
po ang lahat. Sa tagubili na naman ng kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Salat sa'yo, Maria, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Buhay po si Kristo. Buhay
na buhay. At yan po ang panyaya niya sa atin, na dapat maging buhay din po tayong lahat. Siya po ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Mawatunin ang ibon sa pag-ibig ng aming Ama. Wangis mo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga, sana langit kong kalamnan. Init mo'y pangarap kong hagkan. Panginoon, ikaw ang
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So mga kapatid ko kay Kristo, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at patuloy din po nating pagdadasal. Pasalamatan po natin ipagdasal itong ating mga kapatid na laging tumutulong sa atin. Naging posible po itong online masses natin, online celebrations natin dahil sa kanila. Kung hindi po sa kanila, siguro ewan ko kung gaano ka-quality yung magiging outcome ng ating selebrasyon, no? Itong SOCOM, anong ibig sabihin ng SOCOM? Social communication. Social communication po ng ating simbahan, no? Maraming salamat sa inyo. Araw-araw po nandito sila sa simbahan, no? Para tulungan po tayo sa ating mga online celebrations. Mga kumakanta po sa atin, no? Kung kami lang siguro dito mga pari, siguro very monotonous siguro ang mga misa natin, mga selebrasyon natin. Pero dahil sa kanila po, maraming salamat po sa ating lectors and sa ating mga commentators, no? Maraming salamat din po. Posible, maganda ang ating selebrasyon, magkahulugan, very meaningful ating mga selebrasyon dahil sa napakalaking tulong po nila sa atin. Kaya ipagdasal po natin sila at pasalamatan din po. Tuloy lang po tayo sa ipagdadasal. Kaya sinabi ko kanina, hindi yun biro-biro lang, no? Magdasal tayo, pero magtulungan din naman tayo para makaalis na po tayo sa pandemya na ito. Sana magkasama-sama na tayong muli sa pagdiriwang. Nakakalungkot, nakakaiyak na mag-celebrate tayo ng ganitong napakalaking selebrasyon natin na hindi namin kayo kasama dito. Pero ipagpatuloy lang po natin ang tunay nating pananampalataya, pagtitiwala na ang Diyos hindi tayo iiwanan. Hindi po siya pasado. He is not the past. He is present in our lives. Amen? Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that speak is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and of peace. Let us pray that the morning and be filled with your love and sing songs of praise of our day. For your love is high as the heavens above us, and your faithfulness. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay
laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.